Ang storyang ito ay pinamagatang kwento ng isang bawal na pag-ibig. Magpinsan lang ba talaga kami? Episode 2 by Paulo. Hello sa inyong lahat. Ito yung pangalawang part ng story ko. Simula nang umuwi ako sa Masbate, hindi na ako palagi sa aming barangay. Unang-una, iniiwasan ko si Kuya Peter. At ikalawa, ang tsuhin na pinsan ng papa ko, na si Tito June, na nagpahirap sa akin noon. Kaya sa halip na manatili ako sa amin, napilitan ako magtrabaho sa bayan. Dahil sa ayaw na rin akong pag-aralin ng aking mga magulang. Nagtrabaho ako biglang ice candy and ice buko vendor. At sa gabi naman, balot vendor. At habang nasa bayan ako ay nakatira ako sa lola ko, sa mother side. Ang bahay ng lola ko ay malaki. May 4 na palapag at 4 na kwarto. Ginawa na rin itong boarding house. Kaya dito nakatira ang ilang kapatid ng mama ko. Pati yung mga kamag-anak na rin. Kung ilalarawan ko yung bahay, gawa ito sa kahoy at halatang may kalumaan na. Sabi nga ni mama noon, itinayo raw ito noong 1890 pa ng mga lolo't lola niya. At sa kasalukuyan, may mga 10 pamilyang nakatira rito. Karamihan, mga kamag-anak din namin. Dito ko nakilala ang pinsan kong si Joshua, 34 years old, noong mga panahon na yon. At ako naman ay 16 years old. Oh guys, baka magtaka kayo kung bakit mas matanda siya sa akin. Malaki kasi yung aming pamilya. Kung ilalarawan ko si Kuya Joshua, hindi naman siya kagwapuhan. Hindi rin ganong matangkad. Siguro mga nasa 4'11 lang. Maputi siya, singkit ang mata, at may dugong Chinese at Spanish. Kay Kuya Joshua ako kumukuha ng balot na ibinebenta ko. Sa simula, casual lang lahat. Usap bilang magpinsan, minsan nagbibiruan, minsan nagiinuman. Pero habang tumatagal, meron akong hindi inaasahang nararamdaman para sa kanya. Sa mga simpleng sulyap, ngiti at tawanan, may unti-unting nabubuong koneksyon. Isang gabi, tinawag niya ako noon. Pau, daan ka mamaya dito ha? Tagay tayo? Sige kuya, pero mamaya na siguro. Uubusin ko lang tong balot. Kinagabihan, mga bandang 9:00 ng gabi, pumasok ako sa kwarto niya. Tao po. Kuya, nandito na ako. O Pao, tuloy ka. Halika, mag-inuman tayo. Pagpasok ko, nagulat ako. May nakahanda ng alak at sandamakmak na pulutan. Pritong isda, toko at baboy, chicharong bulaklak, isaw, barbecue, chicken skin, drumstick, at 3 case ng beer. Grabe kuya, anong meron? Bakit ang daming inumin tapos pulutan? Parang fiesta. Wala naman Pao, birthday ko lang. Naisipan ko na maghanda kasi matagal na rin ako hindi nakapag-celebrate ng birthday eh. Ilang taon ka na niyan kuya? Ako? I'm 34 years old na. Sige maupo ka na Pao. Tatapusin ko lang itong niluluto ko. Malapit na rin to. Sige kuya, salamat ah. Sino pala yung mga kasama natin mamaya? Darating mamaya sila Kuya Clark mo, tsaka yung iba pa nating pinsan. Habang nag-aantay akong matapos siya sa kanyang ginagawa, ako naman ay nagpaalam. Maliligo kasi ako. Magkatabi lang kasi yung kwarto namin. Dingding lang yung pagitan. Kaya malapit lang.
Pagdating ko sa aking kwarto, naligo, nagsipilyo, at naglinis ng katawan. Tapos nagpabango pa. Samahan mo na rin ang pag-aahit ng balbas at bigote. Pagkatapos kong maligo, bumalik na ako sa kwarto ni Joshua. Mahigit 1 oras pa ako nagantay bago siya natapos sa ginagawa niya. Unti-unti na ring dumarating yung mga pinsan at barkada niya. Ako yung unang dumating, tapos sumunod sina Boyet, Justin at Clark. At nagsimula na kami mag-inuman. Habang tumatagal ang tagay, nagkakabiruan na kami. "O Joshua, may bago ka na naman. Bakit kasama pa si Pao ha? Type mo yan no. Huwag kang maglolo ko dyan ha." "Aba, Kuya Boyet, huwag kang mag-alala. Hindi ko yan tatalunin no. Si Pao pa." "Ha? Grabe kayo. Ako na lang talaga pinag-uusapan ha. Pero sige lang. Basta, libre ang pulutan ha." "O magtagay na lang tayo. Wala tayong gapangan mamaya ha." Sagot naman ni Kuya Justin noon. Puro tawanan lang kami. Nagpatuloy pa ang inuman. At sa sobrang saya, naubos namin yung alak. Tapos, isa-isa na nagsiuwian yung mga pinsan ko. At ako naman, ayun, bagsak sa sofa sa kwarto ni Joshua. "Good night, Pao. Huwag kang mag-alala. Safe ka sa akin. Pangako yan." Pabulong ni Joshua habang pinapatungan ako ng kumot. O kayo guys ha? Kala nyo kung ano yung pinapatong no? Kayo talaga. Balik tayo sa kwento ni Pao. Dahil sa kalasingan, mahimbing ako nakatulog sa kwarto ni Joshua. Pero, noong mga bandang 3:00 ng madaling araw, nagising ako. Pakiramdam ko, may gumalaw sa akin. Napadilat ako. Si Kuya Joshua yun. Tahimik ang paligid, pero ramdam ko ang bigat ng tensyon sa hangin. Kinaumagahan, "Pao, sorry. Hindi ko alam kung ano yung pumasok sa isip ko kagabi. Lasing lang ako pero hindi lang dahil dun yun. Hindi ko alam ang sasabihin ko sa kanya. Galit ako. Gulong-gulo. Gusto kong sigawan siya. Gusto kong umalis pero natulala na lang ako. Pao, alam kong mali. Ayoko sanang saktan ka. Tsaka Pao, hindi lang ito tungkol sa kahapon. Matagal ko na itong nararamdaman. Pao, mahal kita. Mahal kita hindi lang bilang magpinsan. Mas higit pa doon, Pao. Kuya, pinsan kita. Mali ito eh. Ano na lang yung iisipin ng pamilya natin? Ano na lang yung iisipin ng ibang tao? Alam ko naman yun eh. Pero, masisisi mo ba ako? Ito yung nararamdaman ng puso ko. Kaya nga, gusto kong pumawi kahit konti eh. Simula ngayon, huwag mo nang bayaran yung mga balot na ibebenta mo ng 1 buwan. Ako nang bahala. Kabayaran na lang yun sa sakit na naidulot ko sa'yo. Sa loob ng 1 buwan, iniiwasan ko si Kuya. Pinipilit kalimutan na nangyari. Nahihiya ako sa nangyari eh. Galit ako. Pero sa bandang huli, ako rin ang gumawa ng paraan para magkausap kami. Gusto kong matapos na yung gulo sa pagitan namin. Kuya, alam mo, masakit yung ginawa mo. Pero, mas masakit kung hindi natin to pag-uusapan. Hindi ko alam kung
kung ano yung nararamdaman ko ngayon eh. Pero kailangan kong linawin to sa sarili ko at sa'yo. Hindi ko hihingi na mahalin mo rin ako. Pero sana, maintindihan mo na hindi ko ito ginawa para lang saktan ka o pagsamantalahan ka. Hindi ko rin hinihingi na maramdaman ko to para sa'yo. Pero totoo ang nararamdaman ko sa'yo, Pao. Sa totoo lang, hindi ko pa rin alam ang magiging dulo ng kwento namin. Pero isang bagay ang malinaw. Ang daming kailangang ayusin. Sa puso, sa pamilya, at sa bagitan naming dalawa. Pero sa totoo lang, may lihim din ako nararamdaman kay Kuya Joshua. Pero hindi ko maamin eh. Magpinsan kami. At mas matanda siya ng higit 10 taon sa akin. Nahihiya ako lalo na't guwapo siya. Samantalang ako, hindi. Pagkatapos ng usapan namin, iniwasan ko na siya. Pero siya naman yung habol ng habol. Kahit anong iwas at pakiusap ko, ayaw pa rin niyang tumigil. Isang gabi, lasing akong umuwi galing birthday ng tropa ko. Nakatulog ako na bukas ang pinto ng kwarto. Nagising na lang ako may katabi. Si Joshua. Pareho kaming walang saplot. Wala akong maalala. Hindi ko alam kung natakot ako o matutuwa. Kasi yung taong lihim kong mahal, siya yung katabi ko. Joshua? Kuya? Anong ginagawa mo sa kwarto ko? Paano ka nakapasok? Tsaka bakit? Parehas tayong walang saplot. Wala akong maalala. Hindi naman tayo magkasama kagabi, di ba? Ano nangyari, kuya? Pao, sorry. Nakita ko kasing bukas yung pinto ng kwarto mo kagabi. Pumasok ako kasi narinig kitang umiiyak. Tapos nagsasalita habang natutulog. Binabanggit mo si Peter. Sinasabi mong iniwan ka niya. Hindi ko alam. Nadala lang ako sa narinig ko kaya pumasok ako. Okay, pero bakit ganito yung itsura natin? Kuya, magsabi ka nga ng totoo. Pao, habang natutulog ka, bigla mo akong hinila. Nilapitan mo ako, Pao. Hindi ko alam kung gising ka o panaginip lang yun eh. Wala akong masamang intensyon sa'yo, Pao. Sorry kung nagulo kita. Sinungaling ka, kuya. Anong walang nangyari sa atin? At isa pa, hindi ko magagawa yung binibintang mo. Nagawa mo na, Pao. Nagawa mo na dahil sa kalasingan mo. Pinalabas ko si Joshua sa kwarto ko. Hindi ko pa rin alam kung matutuwa ba ako o magagalit sa kanya. Oo, may gusto ako sa kanya. Pero hindi sa ganung paraan. Simula nun, naging mas makulit pa siya. Araw-araw, gabi-gabi, nandun siya sa kwarto ko. May dala siyang pagkain, candy, chocolate, minsan, alak. Minsan pa nga, meron siyang dalang bigas at pera. Para daw, hindi ako magutom o magtrabaho pa. Sa una, iniiwasan ko siya. Pero, paulit-ulit niyang sinasabi na, Pao, mahal kita. Pao, sagutin mo na ako please. At sana, huwag ka nang magalit sa akin oh. Kuya, naririnig mo ba yung sinasabi mo? Kuya, magpinsan tayo. Ano na lang yung sasabihin ng pamilya natin?
paano mo ako ipapakilala sa kanila? At kung patulan kita, anong mangyayari sa akin? Isa pa, ano bang may papangako mo? Na hindi mo ako sasaktan? Na hindi ako iiyak sa piling mo? Kasi kuya, alam mo naman 'di ba? Kagagaling ko lang sa isang relasyon. At hanggang ngayon, masakit pa rin yung mga nangyari sa amin ni Peter. Pao, subukan mo lang ako. Aalagaan kita. Hindi ka magsisisi. Pinapangako ko, ikaw lang at wala nang iba. Hindi kita sasaktan tulad ng ginawa sa'yo ni na Peter o ng mga magulang mo. Mahal kita, Paolo. Ramdam ko rin na may nararamdaman ka para sa akin. Kahit na iniiwasan mo ako, nababasa ko sa mga mata mo. Sa kilos mo, hindi mo yan maitatago sa akin. Lumipas pa ang mga araw, linggo at buwan. Hindi tumigil si Joshua. Araw-araw siyang nanliligaw. Ganoon pa rin. Dalang pagkain, regalo, at kung ano-ano. Sadyang makulit siya. At totoo, iba talaga si Joshua. Wala akong nagawa. No choice na rin siguro ako. Dahil totoo naman eh. May gusto rin ako sa kanya. Oo, Joshua. Sinasagot na kita. Matagal na kitang mahal. Ayoko lang talagang aminin kasi kinakain ako ng pride ko. At natatakot ako. Ayoko na namang mabuli. Tsaka mapagchismisan. Alam mo naman na kung gaano kahigpit si mama, si tito, pati yung mga tiyahin natin. Talaga, Paolo? Sinasagot mo na ako? Yes! I love you! Mahal na mahal kita. Nagtatalon siya sa tuwa. Halos hindi siya makapaniwala. Sa araw ding yon, namasyal kami sa bayan. Pumunta kami sa dagat, naligo sa beach, at sa tinatawag naming busay. Isa yung waterfall sa loob ng kuweba. Sa gitna ng malamig na tubig at katahimikan, may nangyari ulit sa amin ni Joshua. Pero ngayon, walang pilitan. Puno ng pagmamahal. Buong loob ako nagpaubaya. Binigay ko ang sarili ko sa taong mahal ko. Alam ko, walang kasiguraduhan ang relasyon naming dalawa. Magpinsan kami. Parehas kaming lalaki. At paniguradong maraming tututol. Pero nangako kami. Kahit anong mangyari, ipaglalaban namin ang pagmamahalan namin. Naging kami ni Joshua. Tahimik lang. Palihim ang mga tagpo. Para walang makakita o makapagkwento. Halos araw-araw kami nagdi-date. Nilibot namin ang buong Masbate. At sa bawat lakad, ramdam ko kung gaano niya ako kamahal. Isang araw, dinala niya ako sa beach sa resort ng pinsan niya sa father side. Habang nakaupo kami, tanaw ang karagatan. Nakaupo sa mahabang mesa na may pagkain. Tumutugtog yung kantang I Will Be Here ni Gary Valenciano. Pau, kahit anong mangyari, nandito lang ako para sa'yo. Sumayaw kami sa tabing dagat. Tahimik, payapa, at sobrang saya. Lord, siya na ba? Si Joshua na ba talaga yung para sa akin? Kung siya na talaga, pangako, magpapakabait ako. Aayusin ko na yung buhay ko, Lord. Huwag lang sanang matapos tong moment na to.
Isa sa mga ikinatutuwa ko kay Joshua, yung sabihin niyang gusto niyang pag-aralin ako. Siya raw ang bahala sa lahat ng gastos. Tuition fee, boarding house, at iba pang mga pangangailangan ko. Dahil dito, mas lalo ko siyang minahal. At napatunayan kong mahal niya rin ako. Habang inaantay ko ang panahong yon, sinuklian ko siya ng pagmamahal. Walang araw o gabi na hindi kami magkasama. Dinala ko siya sa aming barangay at ipinasyal sa mga lugar na madalas puntahan namin noon ni Peter. Tulad ng Dinosaur Caves, Lawin Caves, Banoyo Waterfalls, at Mountain Dila-Dila. Namasyal kami, naligo sa sapa, nangunguha ng prutas at isda, at nagluto ng mga lokal na pagkain. Pinakilala ko rin siya sa mga kamag-anak ko, kabilang na sina Kuya Peter at ang mga kapatid nito, pati na rin kay Ate Marisa. Sa mahigit 3 buwan namin pananatili sa barangay, naging maayos naman ang lahat. Maliban sa patuloy na banta ng tito ko. Hindi siya tumigil sa pananakot at pilit pa rin nakipag-ugnayan. Pero iniwasan ko siya. Ayokong balikan ng sakit at pang-uubusong ginagawa niya sa akin noon. Matapos ang 3 buwan na pananatili namin ni Joshua sa aming lugar, muli na kaming bumalik ng bayan. Joshua, umuwi muna tayo sa bayan. 3 buwan na rin tayo nandito eh. Kailangan na natin bumalik sa trabaho. Ha? Ayoko pa, Pao. Masaya ako dito eh. Tahimik, simple, at parang mas totoo ang mundo. Alam ko pero hindi na rin kasi ako komportable eh. Bakit, Pao? Dahil ba kay Peter? Sabihin mo nga. May gusto ko ba sa kanya? Ano ba, Joshua? Tapos na kami ni Peter, matagal na. Halos 2 taon na nga rin, di ba? Ikaw na ang mahal ko. Ayoko nang bumalik sa gulo. Alam mo naman yung pinagdaanan ko kay Tito Jun, di ba? Kasi ayoko sanang iwan yung lugar na to eh. Pero kung para sa'yo, susunod ako. Ayoko mapahama ka. Salamat, Joshua. Salamat sa lahat ng pangunawa. Makalipas ang 3 araw, bumalik na kami sa bayan. Maayos at masaya ang relasyon namin ni Joshua. Maunawain, mabait, at mapagbigay siya. Para ako nasa Cloud9 kapag kasama ko siya. Kahit may mga hindi kami pagkakasunduan, kaagad naman namin naayos. Sa piling niya, lagi akong panatag at ligtas. Kaya nasabi ko sa sarili ko, siya na talaga ang forever ko. Tumagal pa ng ilang buwan ang relasyon namin ni Joshua. Pero, unti-unti ko napapansin ang pagbabago sa kanya. Madalas na siyang wala sa kwarto, umuwi ng lasing, tapos bihira na rin siyang umuwi ng boarding house. Lalo rin kaming madalas magtalo. Kung dati, hindi niya ako sinasaktan. Ngayon, madalas niya na akong bugbugin at sundukin. Pero tiniis ko ang lahat ng yun. Dahil mahal ko siya. Hanggang isang araw, nakita ko siya nakabihis at may dalang bag. Mabilis siyang umalis, kaya sinundan ko siya. Pupunta pala siya ng pier, tapos sumakay siya ng bangka, papunta sa barangay namin. Sumunod ako at sumakay din ng ibang bangka. Pagdating ko sa barangay, agad ko siyang hinanap. Wala siya sa bahay namin kaya pumunta ako kina Peter at Marisa. Tao po. Tao po? Ay, hello Ate Marisa. Magandang tanghali. Andyan ba si Kuya Joshua? Oh,
Kamusta? Si Joshua? Hindi ko siya nakita eh. Baka naman nasa bahay ng magulang niya. Subukan mong pupunta dun. Sige po. Maraming salamat. Pakisabi na lang kay Kuya Peter na salamat din. I love you, Ate Marisa. Ingat kayo ha. I love you too. Ingat ka, pinsan. Pumunta ako sa bahay ng magulang ni Peter. Ang nadatnan ko lang doon ay sina Francis, Jason at Diosa. Oh, hi Paolo. Hinahanap mo rin si Joshua? Kuya dumaan ba siya dito? Pasensya na, wala eh. Ganun ba? Sige, salamat po. Dahil wala si Joshua ron, nagdesisyon akong umuwi. Pero naisip ko rin dumaan sa bahay ng tito ko. Baka lang naman. Baka lang nandun si Joshua. Habang papalapit ako sa bahay, may narinig akong kakaibang ingay. Mga boses ng dalawang lalaki. Para bang may hindi ginagawang pangkaraniwan. Tahimik akong naglakad papunta sa likod bahay. Hinanap ko kung saan nanggagaling mga impit na ungol. Hanggang sa tumapat ako sa kwarto ni Tito June. Bukas ang bintana. Dahan-dahan akong sumilip. At doon, tumigil ang mundo ko. Dalawang lalaking magkayakap. Naglalambingan. Si Tito June at si Joshua. Hindi ko alam kung paano ko kakayanin yun eh. Parang gumuho ang lahat. Para akong binagsakan ng langit at lupa. Tumakbo ko palayo. Tuliro. Pumunta ako sa daungan. Naghanap ako ng kahit anong bangka paalis sa lugar na yon. Habang nasa laot, hindi ko napigilang umiyak. Paulit-ulit sa isip ko ang nakikita ko. Ang boyfriend ko at si Tito. Paano nila nagawa to sa akin? Ilang araw akong lulong sa alak. Hindi ako nakakapasok sa trabaho. Wala akong ganang kumain. Hindi ako makatulog. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko. Ano bang naging kasalanan ko? Pero kahit ganun, mahal ko pa rin si Joshua. Tiniis ko ang lahat ng sakit. Nagbulag-bulagan ako. Umasa ako na magbabago siya. Pagkalipas ng 3 araw, muli siyang bumalik sa bayan namin. Tuwa ang una kong naramdaman. Ginawa ko ang lahat para hindi niya ako iwan. Sinunod ko ang lahat ng gusto niya. Kahit sa mga bagay na hindi ko na kaya. Dahil sa labis kong pagmamahal kay Joshua, unti-unti kong isinuko ang sarili ko. Yung mga bagay na dati kong hindi kayang gawin, pinilit kong gawin. Huwag lang niya akong iwan. Sinamahan ko siya sa lahat ng bisyo niya. Kung dati alak at yosi lang ako, kalaunan, natuto na rin akong gumamit ng bawal na gamot. Hindi lang paggamit, pati pagbebenta, pinasok ko. Ginawa ko ang lahat. Kahit masakit, kahit mali. Kahit harap-harapan niya akong niloloko, binubugbog, pinapahiya. Lahat yun, tiniis ko. Dahil sa mahal ko siya. Akala ko ako lang eh. Pero hindi. Hindi lang si Tito June ang naging karelasyon niya. Pati si Kuya Peter. At yung mga kapatid nito. Saan ako nagkulang? Nawala ako sa sarili ko. Naging palaboy. Nakikitulog.
nakikain, at naglayas. Hanggang sa makita ako ni Tito Ramon, ang kapatid ng papa ko. Naawa siya sa akin. Inuwi niya ako. Inilagaan at tinulungan akong gumaling. Hindi na niya sinabi kay papa kung nasan ako. Mahirap ang proseso ng paghilom. Lalo na yung pagkalas sa bisyo. Pero tiniis ko. Pinilit ko. Yung relasyon namin ni Joshua ng 3 taon? Yung mga panloloko niya sa akin? Yung pambubugbog? Lahat lang yun? Walang salita makapagpalarawan ng sakit na nararamdaman ko. Pero, unti-unti ako nakabangon. Bumalik ako sa amin, sa bahay, sa trabaho, at sa pag-aaral. At sa edad na 18 years old, bumalik ako sa high school. Nakakahiya man, pero tinanggap ko. At sa edad na 21 years old, nakapagtapos ako. Sa wakas, naging proud din ako sa sarili ko. Kung tatanungin niyo ako kung nasan si Joshua, umalis siya ng Pilipinas. Pumunta ng Saudi. Balita ko, nakulong siya dahil sa mabigat na kaso. Dahil daw sa pangahalay at bawal na gamot. Nahatulan siya ng bitay. Hindi ko na alam kung natuloy pa yon dahil wala na kaming balita sa kanya. Pagkatapos ng high school, lumuwas ako ng Ilocos Norte. Doon ako nagtrabaho ng 4 na taon. At doon ko tuluyang nakalimutan ng sakit. Bumalik ako sa aming lugar upang magpatuloy sa pag-aaral ng kolehiyo. Ito ang kwento ng isang taong muling winasak ng maling pag-ibig. Pero piniling bumangon. Ako si Paulo ng Masbate. Maraming salamat. Okay! Happy Sunday everyone! Sana masaya ang Sunday niyo ngayon, no? Kasi konti na lang. Papasok na ulit bukas. Gusto niyo yun? Papasok na naman bukas. Pero sige lang, laban lang tayo. Isang tulog na lang, babangon na ulit, tapos work or school na. Kaya enjoyin muna natin yung natitirang oras ng Sunday. Okay? Let's recharge, relax. Siyempre, huwag niyong kalimutang ngumiti. Ngingiti na yan. Ngingiti na yan. Alright. So, balik tayo dun sa kwento ni Paolo. Una sa lahat, Pao, saludo ako sa'yo. 3 taon mong sinugal ang puso mo sa isang taong minahal mo. Kahit alam mong komplikado, pinaglaban mo hindi lang yung relasyon, kung hindi yung sarili mong karapatang magmahal at mahalin. Pero sa bandang huli, ikaw din ang nasaktan at nabigo. At doon ako humanga sa'yo. Kasi kahit nasaktan ka, bumangon ka. Hindi lahat ng taong nalugmok sa maling pag-ibig ay nakakabalik pa. Hindi lahat ng nalulung sa bisyo ay nakakakita ng liwanag. Pero ikaw, nahanap mo ulit ang sarili mo. Bumalik ka sa pag-aaral. Tinanggap mo yung pagkakamali mo. Hindi para saktan ang sarili, kundi para itama ito. And for me, that is courage and that is growth. Paulo, if you ever get to hear this, I want you to know that you have nothing to be ashamed of. You are not weak, and most of all, you have never been worthless. Lahat ng pinagdaanan mo, bahagi yan ng pagkatao mo ngayon. Hindi mo kasalanan na minahal mo si Joshua. Pero, natutunan mo rin ang tamang pagmamahal na hindi nananakit at hindi nagpapababa. At sa mga listeners natin na dumaan din sa ganitong sitwasyon,
yung abuse, manipulation, and trauma, huwag niyong tiisin yung ganung uri ng relasyon, guys. Love should never come at the cost of your safety, your dignity, or soul. Kung mahal talaga kayo niyan, hindi kayo sasaktan yan. At kung may taong nanakit sa inyo, kahit sinasabi nilang mahal nila kayo, guys, that's not love. Wake up. Stand up for yourself. Walk away. Seek help. Hindi kayo nag-iisa. Paolo, once again, maraming salamat sa tapang mong ibahagi ang kwento mo. Ikaw yung patunay na kahit ilang beses tayo masaktan, may pag-asa pa rin. Ang mahalaga, natuto tayo. At darating din ang panahon na hindi na sakit yung mararamdaman mo tuwing maaalala mo yung nakaraan. Kung hindi tapang. Kasi ikaw yung taong piniling lumaban at muling bumangon. At para sa'yo, saludo kami. Please continue sending your stories sa imrensantiago@gmail.com. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. At kung nagustuhan mo ang episode natin ngayon, i-click ang like, mag-comment, i-hit ang notification bell para updated ka sa mga news stories natin. Yun lang at maraming salamat po sa patuloy na pakikinig. Hanggang sa muli.